Okay, so welcome sa ating nga programa mga kabiyanan. Na-delay kita sa ating programa sa sining aga mga kabiyanan. Sa ating mga radio listeners na bantay gauge ng ating programa kung aga, ng bugtaw na abyan. So pasensya na kami medyo delay kita sa mga tungod sa ating nga pag sugod mga kabiyanan ko kaya wala siya nag-operate sa mga live stream. No? Nakikita sa mga kabiyanan sa atong Facebook page dali sa Revelation Ministry Abyan. Makita niyo sa atong Facebook page ng atong programa sa buong bugtaw na Abyan. So welcome dali sa 91.5 FM dali sa AWR 360 copies, no? Dari sa atong programa bugtaw na Abyan. So mga kabiyanan, no? Before ang tanan mga kabiyanan, before kita magkasugod, no? Magpangamuyo anay kita sa tining pagtuon agud tong makalan kita, matagaan kita sa gahom sa balaan espiritu sa pag-intindi ng aton na pagkatunan sumo ang istorya ni Nicodemos mga kabiyanan. So mga kita sa bulig sa balaan espiritu mamaga toy sa aton sa sininga pagtuon sa sininga no? Pangabayon natin si Abyan Rex, no? Si Abyan Rex aton linya sa mga kabiyanan. Pangabayon natin sa pag-hatang sa pangamuyo. No? Abyan Rex, good morning. Okay, so mga muyo kita Abyan Rex. Okay, thank you very much kay Abyan Rex, no? Sa imong paghatag sa pangamuyo sa aton nga pagtuon sa sininga agad, no? So padayon kita mga kabiyanan, no? Aton pagkatunan siguro wala na kita time tungod na kita nagsugod. Ang aton nga pagkatunan subong amo ang kabuhit ni Nicodemos mga kabiyanan. Kilala ako naton si Nicodemos, kung sino si Nicodemos, no? Atong pagkatunan ang iya kinaiya mga kabiyanan. Kung nadumduman ato mga kabiyanan si Nicodemos
ini siya sa nagbuha sa bangkay dito ni Jesus Christ, pagkapatay ni Jesus Christ, no? Kaya ginpangayo ini ni ginpangayo nila ini, upod nila to si isa ka matutuman, no? Mga tuwan ini sila gali mga kabiyanan, mga parisiyo. Isa ini ang parisiyo mga kabiyanan, kung atong madumduman mga kabiyanan, amo hindi sila ang no? Ang hingabot ni Jesus Christ, no? Amo ini sila ang hindi magbatod. Amo ini sila ang hindi magbatod nga si Jesus Christ amo ang Messiah. Si Jesus Christ amo ang ginpadala sa kamay para sa pagluwas sa aton. Ako ini sila, no? Amo ni siya. Hindi niya sila magbato niya si Jesus Christ amo ang Son of God na pinakambal ni God ni John. Bala mo ang libro ng John mga kabiyanan, amo ini ang nagakwan, no? Amo ini ang nagatudlo, nagapoy nga si Jesus Christ is Son of God, o siya ang Messiah, o Diyos, or manunuga. Amo ina ang mensahe ni John sa iya Book of John. Kaya malamang yung Book of John, part ini siya sa mga sa ginasiling balang four Gospel of Christ, ining Mateo, Mark, Luke, John, no? Amo ini sila ang istorya o nagasugid mga kabiyanan sa istorya ni Jesus Christ sa nagkabuhi dari si Jesus Christ as a human. Amo ini siya nagasugid kung ano ang mga gipanghimo ni Jesus Christ. Kasi John, ang iya nga minsan, nag-focus ni saya to Jesus Christ man ang iya gina-istorya na kabuhi ni Jesus Christ. Pero nag-focus din siya mga kabiyanan dito ya sa pagka-Diyos ni Kristo, ang kinaiya ni Jesus Christ na siya amo ang Son of God. Kita mo na sa John 1:1 o John 1, chapter 1, verse 1 to 3. Makita mo na na ang sabing suguran, amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Diyos, kag ang pulong Diyos. Si John na nagsaysay nga ang existence ni Jesus Christ wala kaya matuga kalibutan na siya, no? Kag siya mismo amo ang manunuga sa verse na ginasambit ni John kag kung ato ina-connect dito sa Book of Genesis mga kabiyanan. Ang creation dito nakita natin nga may nag-create nga God. Tugahon ta ang kalibutan, tugahon ta ang tao sunod sa dagway kag pinaiya. Hindi lang isa ka person amo ang nagapuga sa kalibutan. Hindi pa matudaan ni John, sa Book of John, si Jesus Christ, isa dito sa manunuga o isa dito sa nagtuga sa kalibutan. Amo ni ang mensahe ni John na. So, karon mga kabiyanan, dito kita makatlo sa kay Nicodemus. Si Nicodemus, isa sa mga nagkuha sa bangkay ni Jesus Christ, ang pagkapatay niya dito sa cross, ginahangyo nila dito sa kay Pilato, no? Pag kung ato inatapagatunan mga kabiyanan, ang una sa nadarang na naghinyo, kay ini si Nicodemus, nagpupod lang ini at sa kay Jose nga taga-Aramamia. Pag inakita na ng istorya dito na sa chapter 15 kung mo sila sa Marcos, no? Nga ginkuha ginhangyo ni Jose nga taga-Aramamia ang bagay ni Jesus Christ na siya magalubong. Gindubong niya dito kay wala ang inak sila si Jose kag ini si Nicodemus mga kabiyanan. Si Jose isa sa mga leader na ng manunugdo man sa kasubuan dito sa panakabiyanan, no? Manunugdo man sa kasubuan dito sa mga parisiyo, no? Dito sa Israel.
o dito sa Judea. Kaya alam mo, natabukin niya ang kasaysayan ni Jesus Christ mostly pag-start sa iyang ministry dito sa probinsya ng Judea, no, sa may Galilee. No? So, amo ina mga kabyanan, karon si okay. Amo ina ginhangyo niya kag sila ng talubong. Kaupod niyo si amo ini si Nicodemos. Ini sila tanang mga officer, mga opisyalis, sila sa mga Hudyo nga nagahingabot kay Jesus Christ. Kung aton balikan ang istorya ng kakabyanan, wala naton mabasahan, wala naton makita ang kasaysayan nga kung sino, kung ano ang panghimo ni Jose, sa mga taga-Arimathea, tawag ni Nicodemos, ang ginigabot si Jesus Christ. Kung baga sa aton panahon mga kabyanan, hindi sila nagawa daw mga silent believer. Nagahipot lang ni sila yan. Nagahipot lang ni sila na nagatuo kay Jesus Christ. Kaya bala mo, isa ka leader sa sa grupo nga nagahingapot dito sa panahon ni Jesus Christ. Hindi niya magbatong kay Jesus Christ. Amo ini nga ginkuha ang pagkapari sa Israel tungod sini mga Parisiyo. Kag ang mga tao nagaupod man sa ila tungod kay sila ang mga manunudlo sa kasubuan. Kaya na-convince nila ang mga tao na hindi magpakit kay Jesus Christ. Wala nila bakon si Jesus Christ. Kaya man kung bakon si grupo nga ini, malakas ang influensya ng mga grupo sa mga Parisiyo sa mga tao sa una. Kaya man kung nagbakon, kung ini sila nag-lead ini sila sa pagbakon kay Jesus Christ, mga kabyanan, wala tayong hindi matabok ang pabayaan sa Ginoo ang Israel bilang isang kapari. Wala tayong matabok ang ginuha ang ilang pagkapari. Or sila ang mag-mensahe sa maayo balita ng atong sumungin na mensahe. Tali kita yan, tagpalamating lang kita yan, no? Taga-support lang kita dahil yan ang mga Christians. Pero tungod sila mismo, wala yan tudlo nga batunon si Jesus Christ. Muna ka ang mga tao na nadala nila nga wala nila baton si Jesus Christ. Si among ina nagbibuha sa ila ang pagkapari na tanik sila mga misyon, tanik sila makagagahon sa kalibutan, tanik wala nila nagdaog ang Amerika sa mga tinuig sa atong kapanahonan. Kung ang mga Hudyo nagtuman ng nagbaton kay Jesus Christ, tanik wala hindi nasulat ang Revelation 13, o kung nasulat man lang siguro ang sunod. Kaya kung atong pagkatunan ang Book of Revelation chapter 13, nagapahanungod ini sa Amerika karon sa isa na dako nga simbahan sa papasig. So amo ini nga hindi naton wala naton makita ang istorya dahil dito sa Israel dahil sila ay magandit sa binugang kalibutan. Pero tungkol sa mga Kristiyo, wala sila padagin ng taga sa Ginoo nga magapadayon bilang isang kapari. Kaya amo ini sila ang mga God-chosen people, mga kabyanan. Amo ini sila ang mga pinili sa tupa sa panahon ni Moses. Nga dito sa panahon ni Abraham, ini mga katawan ini. Pero tungod sa mga Parisiyo, para sa iyo, nga wala din sila nagbaton kay Jesus Christ, na-influensyahan karon ang kabukusan ng kongregasyon. Ang bukos sa Israel na-influensyahan kang nagpatiman sa ila. Karon, wala nila limbaton si Jesus Christ. Kung may nagbaton man individual na lang mga kabyanan, nakita mo ni, isa sa mga nagbaton sa panahon ni Jesus Christ, si Jose nga taga-Arimathea, no? Kaya ang mga Marias to, si Nicodemos, hindi sila mga silent believer din sila. Kung may kita din sa radyo mga silent listeners, ini naman sila tinatawag naman yung sila na silent believer. Nagatuto galit sila ito kay Jesus Christ na. So si Nicodemos, isa ina sa na nagtuo kay Jesus Christ na opisyalis man sa mga Hudyo o sa mga Parisiyo nga isa ka sect o isa ka sekta nga religion nila sa Israel nga amoy sila ang makusog nga mga nagapagtudlo sa mga yung kasubuan na anunod sa
at sa kasubuan sa Ginoo or nanunod dito sa Torah sa Book of Moses na binasli ni Matthew ay ni Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. So ako na rin balikan ni sa istorya mga kabiyanan. Ang istorya ng Nicodemus, hindi kita mag-focus sa istorya ng Nicodemus. Makita niyo ang istorya niya dito sa chapter 3, no? Sa Book of John. No? Yung may ginasalimala na for God to love the world that He gave His only begotten Son. Dito iniging hambal kay Nicodemus mga kabiyanan. So, ato na rin pagkatunan, sino hindi si Nicodemus? Ako ini siya, isa sa mga nagkuha sa bangkay ni Jesus Christ. Kaya hindi siya matutong. So, mag-start kita sa verse 1 mga kabiyanan. May isa katao nga nagangalan si Nicodemus. Muna ito yung hinayon talaga itong bangkay mga kabiyanan. May isa katao yung pagkatunan sa buong agad. Ang bagay, may isa katao nga nagangalan si Nicodemus. No? Pili na tao isa sa mga manungdumala sa mga Hudyo. Kag libro siya sa grupo nga ginatawag nga Parisiyo. Officer na siya, no? Isa sa mga nagadumala. No? Kag membro sa dito sa mga Parisiyo nga nagahimabot kay Jesus Christ. O diba, kung yung magkagto si Jesus Christ, dito man sila. Pag ginakusisa, nila na si Jesus Christ, kung tama ang ginahimo, kaya kung salat, pagkapatyo nila. No? Biskan ang panimbaho ni Jesus Christ, ginasita nila. No? Biskan ang pag-ayaw ni Jesus Christ, at daw na balaan, ginasita nila. Hindi na, kung magasapan, mga nagkapuntrahin sila kay Jesus Christ, akitin sila kay Jesus Christ, kaya hindi sila magpating na Diyos ni Jesus Christ, na isa hindi sila sa mga grupo, mawala na magpating na si Jesus Christ Diyos. Na, kaya naman nga nagpaka-Diyos ka. Paano ko na isa sa mga rason kung naman nga pag-idagpong si Jesus Christ dito sa Pilas o kung dito sa Kandil, isa sa mga rason, una-una nga rason, amo ang nagapaka-Diyos kuno si Jesus Christ. Wala mo makapagpatawa sa salat mga kabiyanan. Diyos lang din ang makapatawad sa salat na ito. Ay si Jesus Christ lang din ang patawad sa salat. Natin sila pinagkapaka-Diyos si Jesus Christ. No? Pero ang point ni John, no? Ang mission ni John niya isubig sa tao na si Jesus Christ, Son of God. Na Diyos, na Creator. Na ano ang mensahe ni John? Hindi sila magpati. Kaya nang hinihimok na. Ila kinihingabot si Jesus Christ. Sa pagkin sa mga rason kung naman kinihingabot nila si Jesus Christ. Tungod kay si Jesus Christ kuno, amo ang naglapas ng kasuguan sa Sabat o sa adlaw ng inyong pahuway. Amo pag hindi na ilang kong so duwa, nagapaka-Diyos si Jesus Christ, kag ginalapas niya kuno ang Sabat. Wala ilang complain na yan. Karon, dali sa verse 2 habagre, isa sa ito kagabi, nagkanto siya kay Jesus, kag nagsiling sa iya. Rabi, nakla. Nahigulawan lang mo na ikaw manunudlo naging padala sa Diyos tungod kay wala sila mga nakihimo sa mga milagro na pareho sa himo nga ginpaghimo kung ang Diyos wala nagaupod sa iya. Ang bala kung wala nagaupod sa imo ang Ginoo or ang Diyos, hindi ikaw makahimo sa mga milagro hindi nga imong ginahimo. Ganit si Nicodemus na-convert o convert siya as a Christian, sang dito nagapanghimo si Jesus Christ sa milagro. Ano ang unang ginhimo ni Jesus Christ sa milagro? Abiyan din? No? Dito sa kasal sa Kana. Ang tubig ginhimo niya nga wine. No? Pero, close parenthesis mga kabiyanan, ang wine na ginhimo ni Jesus Christ yan, hindi kaya siya makahulubog, no? Kaya ginagamit na sa atong subong ng mga kabiyan, gusto mag-inom sa makahulubog, tungod nga si Kristo kuno, hindi lang galit kuno kinahon, hindi lang nilitro kinahon, nga alak ang ginhimo ni Kristo, kundi pila gikatadyaw, damot ang pagkatadyaw, no? Kung sa atong kasubong nga panahon, baril. No? Baril ang ginasudlan sa wine no? Sa krot. Baril yung tawag sa ginasudlan nila sa wine.
sa atong diri kahaw taa. Yes, yan. The drum barrel. Diri sa atong pinasudlan naton, wala ni dito o kung pinaha. Amo na. So, amo na mga kabiyanan. Nakita ni Nicodemus na si Jesus Christ na gihimo sa kaangay sa milagro, kag dito siya na-convert. Kay madamo sumo sa atong nga panahon nga mga kabiyanan, kung obserbahan niyo, damo-damo naga sa YouTube na lang, no? Kalantaw ka mo sa YouTube mga kabiyanan, damo-damo yang mga damo-damo yang mga naghihimo sa milagro da. Di ba? Yan kita sa YouTube. Damo-damo naghihimo milagro, damo nagapagtapos sa mga espiritu ko mo. Pero kung atong pagkatuan mga kabiyanan, hindi na ito kaamay sila ang gahong sa ni Kristo. Ako magapati ko personal mga kabiyanan, kung ang nagahimo sa milagro, kung ang tubig himuon niya ng ala or Diyos, ng pinakamanangit niya Diyos. No? Mapati ko nga siya propeta. No? Pero kung hindi nag-ayo-ayo na lang, lubang niya nagkakitulod, kung hindi pagkalit madalas sa tulod, at hindi niya pagkalit madalas sa takdong-takdong sa ulo sa tao, itulod niya pa sinusta, pag parang matumba, hindi ko magpati. Pero kung iyan mga milagro, maghimo siya sa alak o sa isa ka juice or wine. Ang tubig na ihatag siya na himuon niya wine, pinakamanamit na wine, mapati kung wala siya propita. Pero hindi mga nagahimo sa mga milagro. Tambal sa Mateo 24, magkuha ka mo, magsalon ka mo. Kaya basi, matuntuhon ka mo. Kaya madamo ang magagamit sa iyang kalan ni Kristo para maghimo sa mga milagro. No? Para sa Mateo 24, mga kabyanan, kinapagdaman ni kita ng hindi kita magpati. Kabyan? Yes, kabyan? Kabyan, Rex? Okay. Okay, padayunon ko anan, mga padayon ko anan. Okay, karon mga kabyanan, amo ina, no? Nga nagpakti ng tuos ni Nicodemus, sunod sila mga milagro nga nahimo ni Jesus Christ. Papadayon kita. Kag insibida, gingamit niya ang term nga rabbi. Manunudlo o teacher. Kung aton balikan ang istorya ni Nicodemus, teacher ni siya mga kabyanan. O isa rin siya sa mga nag-ausisa sa mga kasubuan, nagkatudlo. Nagkatudlo sa kasubuan mga kabyanan, si Nicodemus. Pero nagpaubos siya sa sinakatay, nagpaubos siya, kagintawag niya si Jesus Christ na manunudlo, or ginoo, or teacher. So, makita mo dira mga kabyanan, na dira na converted na si Juan. Nagpaubos na siya, basta ang taong magpaubos. But sinungan sa Ginoo, but sinungan nagatuko na rin siya. May pagtuko na rin siya. Yan, may pagtuko na rin si Nicodemus. Padayon kita. Nagsabat si Jesus sa pagkamatuon, kinsugid ko sa inyo, sa imo, na wala si tao nga masakaw sa pagkari sa Diyos kung hindi siya matao liwa. Nakita ni Jesus Christ na tuod may pagtuo si Nicodemus. Pero ang pagtuo niya may kulang sa process. Kinanglan ni atong pagtuo may process ni mga kabyanan. May mga pamaagi ni kung paano mo maabot ang peak sang level sa imong nga pagtuo. Kaya ano habang ni Jesus Christ may pagtuo siya pero kulang sa proseso. Ano ni Jesus Christ? Kinahanglan magpakatao siya liwa. Amo ini ang practice sa atong pagtuo kay Kristo o ang pagtuo nato sa Ginoo nga kinahanglan magpakatao kita liwa kung kita may pagtuo. Hindi lang nga naghahambal kita mga kabyanan nga nagatuo ako. Gatuo man ko may Ginoo, may gatuo man ko kay Jesus Christ. Pero dapat may process.
hambal ni Jesus Christ, kaya nakita ni Jesus Christ na may pagtuo sa Nicodemus at pagpamangkot niya. Ano hambal ni Jesus Christ? Pinanglan, nagsabat si Jesus sa pagkamatuod, binasugin ko sa imo. Wala siyang tao ang masakot, hindi ka maluwas. Hambal ni Jesus Christ. So, hindi ka maluwas ng Diyos kung hindi ka magpakatao, at kinahanglan mag-aral ka magpakatao kaliwat. No? Or magpabautismo kaliwat. Muna naman sila nga, ginaborn again kaliwat. Amoy na. Nagpamangkot si Nicodemus, di pa ano ako magpakatao liwat? Isang tao kung magtuntigulan na ang isang katao, hindi na siya pwede nga magsulod sa tiyan sa tingin. Pagod magpakatao liwat. Sino pa naman sa liwat ni Jesus Christ? Kaya malamang si Nicodemus, wala rin nga nakintindi sa ginasabi nga bautismo. Kaya bala mo sa ilang time na sa ilang panahon mga kapiyanan, wala kanila rin ang practice ng baptism sa mga espiritu. Kung nadumduman nito mga kapiyanan, pagtabok ni Moses, kaupot ang mga tao dito, halin sa Egypt, nagtabok sila dito sa Red Sea mga kapiyanan. Naging piha ni Moses ang tubig. Naging lakosan niya sa iya baston. Suno dito natabo sa ila, pagtabok nila dito sa Red Sea mga kabiyanan, ginitawag ato nga daw tubong maging bautistuhan sila sa alapaak o sa panganod. So may baptism na sa to, pero laking na klase mga kabiyanan sa panahon ni Moses. May baptism na dito, pero laking na mga pamahali na pagbaptize. Hindi niya pariyo sa atong subong na baptism na gitudo ni Jesus Christ, nga gina-baptize kita, pinaagi sa paglubong sa aton nga sala. So, pinaagi sa pagbautismo sa tubig. Pag sa Espiritu. So, ako yun na mga kapiyanan. So, ang baptism na practice, sabdo, nahimo na ina sa mga Israelites. Sa panahon dito, sa pagkabok nila sa Red kaangay yung pinbautisuhan sila sa panganod. Na amoy na ang mga tinaga na nakaterm. Pero wala din sa sa Biblia kung ano ang process. Pero din sa time ni Jesus Christ, mag-define na ni Jesus Christ na ang baptism, pinahanglan, ito tumawag yung literal sa tubig. Amoy niya ang wala ang hampan ni Nicodemus, na kinahanglan i-declare mo, public declaration, hindi makabiyanan, ang baptism. Kung nga man dapat natin ihimuon, para ang aton na pagtuo maging authentic. Paano mo mabalaan nga ang imo pagtuo, matuod ng pagtuo, kung wala ka na pagbawat ng pagbautismo, amo ini ang isa ka proseso sa pagtuo nga ginalaygay ni Jesus Christ kay Nicodemus. Kaya nakita ni Jesus Christ na si Nicodemus may pagtuo na. Na-convert na siya. Para sa mga sa aton, sa aton panahon, subok. Madamo din subok sa aton nagatuo, sa aton mga programa dari sa radyo. Nagatuo sila, tungod na bagian nila ng pulong dari sa radyo o sa aton mga Facebook page. Pero wala kulang sa proseso ang pinapagtuo. Kinahanglan ang pagtuo may upod na kabuhat na dapat i-declare mo publicly nga ikaw nagatuo kay Kristo mo na kinahanglan ang baptism. Kung ikaw nagatuo, kinahanglan magpabaptize din. I-public declaration mo na ikaw nagbaton nga imo personal na manluluwas kang ikaw pagbautisuhan sa proses at sa ginasiling bala naton nga tamak na proseso or ginasiling bala na nga formula na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na amo ina ang pag-bautiso hindi lang na in the name of the Holy Spirit lang o kaya in the name of Jesus Christ lang. Hindi na ang process o ang formula sa baptism. Kaya bala ko may dapat isa itong subong nagabaptize, nagagamit lang sila sa ngalan nga in the name of Jesus Christ. Ang paghambal sa the name of Jesus Christ, instruction na niya
nga mapabaptize ikaw sa ngalan ni Kristo, pero ang formula pag-abot na sa actual na baptism, kinahanglan i-baptize din sa three persons, sa God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kay amo ina ginhimo nga sample dito sa Mateo 28 na bautisohan ninyo sila na iwalin niyo ang maayong balita sa bugos na kalibutan. Kag bautisohan ninyo sila sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Hindi pwede nga ngalan ni Jesus Christ. Okay, so padayon kita mga kabiyanan. Mula maintindihan ni Nicodemus. Ang baldari, nagsabat si Jesus sa pagkamatuod, pinasubit ko sa imo, wala sing tao nga masakop sa ginarihan sang Diyos kung hindi siya matao paagi sa tubig, kag sa Espiritu. Ang ginbata paagi sa tao, tawhanon lang ina. Ang balda ni Jesus Christ. Gin-explain din ni Jesus Christ ang meaning sa baptism. Kaya alam kung may pagtuo, kaya alam din sa atong yung ginatunan sa chapter 3, nagatudlo ini nga kinahanglan ang tao nga nagatudlo baptize sa akin. Kung gatudlo man ini nga ang tao nga nagatudlo kinahanglan makabaptize. Hindi lang mas ka nagatudlo man ako, nagapinamati naman kami sa inyong programa, nagatudlo ako sa Ginoo. Kulang ang process sa imo nga faith. Kinahanglan i-declare mo na publicly, pinaani sa pagpabautismo. Amo ini mga kabiyanan, ang ginatugdo ni Jesus Christ sa ginasiling na pagtuo. Karong, ang ginbata paagi sa tao, sa tawhanon. Pero, ang ginbata paagi sa gahom sa Espiritu Santo, Espirituhanon. Kung kita, ginbata, kita literal sa atong Pinoy, tinatawag kita na natawag kita bilang tawhanon ng pagtao, pinagawa kita pisikal sa labas ng atong Pinoy. Pero kung kita yung bautisuhan, no, gintaw kita lawat na agi sa Espiritu, o ginbautisuhan kita, no, napakatao kita liwat, ginatawag na yung Espirituhanon ng pagkatao. Ako ina, galing hindi ka magkatingala sa akong ginasiling. Ginanambala ka sa ni Jesus Christ na hindi ka matingala sa akong ginasugit sa imo. Na ang kinahanglan ni Jesus Christ na magtuo ka, kag batunon mo ang baptism. Kung ikaw nagatuo, kinahanglan may baptism na proseso. Hindi ka nagatuo ka lang na wala sa baptism. Hindi man pwede na makabaptize ka na hindi ka magtuo. Na amo ini mensahe ni Jesus Christ. Gani hindi ka matingala sa akong nga ginasilig sa imo, nga kinahanglan matao ka mo liwat. Nga kinahanglan matao kita liwat. Ano po siya nga kinahanglan i-baptize kita. Ilubong ka, kuhaon ka ang atong mga sila, kag ilubong dito sa tubig. Kag pagbutwa ta dira sa tubig, mga kabiyanan, ginatawag na kita na bagong tao o naging born na kita na doging anak kita liwat sa Espiritu. Amo ina ang mensahe sining baptism. Kay baptism sila ang sentro sa gina-istorya ni Jesus Christ kay Nicodemus. Dili gin-explain kung ano ang meaning sa baptism na kinahanglan gali ang tao kung nagatuo, kinahanglan magpabaptize. Hindi pwede nga nagatuo kang hindi ka makabaptize. Kaya hindi ka gihapon matakot sa ginharian, hindi ka mamimimbro sa paningmanan sa Diyos. Ano abiyan? So isa sa mga buhat nang i-declare mo publicly ang imo nga pagtuo. Makita sa mga tao sa iyong paligid, kag makita man sa langit, nga ikaw nagbatong pinaagi sa pagdubong sa imo, kag nakawit paliwat sa tubig. Okay. Ang din, no? Sa verse 8, naghuyog ang hangin, dali na controversy ni mga kabiyanan. Ini verse 8 nga ini, no? I-highlight na ito ng pagyanan. Sa mga nag-pamati o nag-tanaw sa atong programa, mga kabyanan, kikon pa, nag-function kita. Okay. Dali ba, mabalik sa verse 8, amo ini ang pinaka-dapat na ito ng pon. Kay madalong ini ng mga halimbawa ni Jesus Christ. No? Mabalik sa verse 8, nagahuyog ang hangin sa bisang diin nga iya gusto.
mabagian ta ang iyahuni, badra, pero wala kita nakahibalo kung diin ini nagalit, kag kung diin ini nagkanto, pariho man sini sa tao nga natawo paagi sa Espiritu na ginlink ni Jesus Christ diri ang hangin. Kung aton nga siya basta ako mga kapianado, hindi tayo mga pantama kadalong nga paglaragway ni Jesus Christ ang isa ka baptism sa tao. Nga ginlink niya sa hangin ining pagbautismo sa imo or ang process sa imo kabuhi. So kung atong pagkatuan mga kabyanan, ang hangin mga kabyanan, sa atong din sa book of Jeremiah, sa book of masiling atong Sikaraya, nagapahanungod ang word ng hangin nga isa ka wind of war. Muna ang meaning sa hangin sa Old Testament. Dito sa panahon sa mga apostoles, dari sa basa ko na lang ito, dari sa Binuhatan, chapter 2. Sa Acts chapter 2, verse 2, mga biyanan, ang badari, sa nagtipon sila, hinali lang na may managahabunos na hangin sa langit, pariho sa mabaskog na hangin, kagpulos na lang nakagunos ang ila mabatian sa sunod sa balay nga ila ginatipunan. Sa ito nag-abot sa ilang Pentecostes, mga kabiyanan, dito sa panahon sa mga disciples ni Jesus Christ. Nag-abot dito ang nagulat dito sa balaan ng Espiritu. Kalang nabatyagan sa mga tao, amo ang mabaskog ng kagnagahagunos na hangin. So, ginagamit ini nga term dili ni Jesus Christ, dili sa Book of John, no? Sa aton nga ginbasa kanina, dili sa verse 8, sa Book of John, nga nagahuyok ang hangin ng Jesus Christ, kung kita din baptize ng padra, kung natawo na kita liwa, kung nabaptize na kita, ano ang atong mabatyagan? Nagahuyok ang hangin sa isang diin nga iya gusto, nabatian ta ang iya humi, pero wala kayo, kung di ini nagaling, kag kung di ini nagpakato, paringuman sini ang sa tao nga natawo paagi sa Espiritu. Ang hangin, mabatyagan mo lang nga may hangin mga kabyanan, kung ang dahon, kung diin ang view sa dahon, di ka nagpakato ang hangin. Amo lang na ato mga bayan, sa mabalan natin, aming hangin na mabasko, kaya hindi siya naghabunos sa ang mga dahon naghahapay pagkating ditong area. Kung sunod dito pakato ang hangin. Ang isa naman katao, kay matamuning hangin ng kabyanan, daw paningin, daw inalaragway ng Holy Spirit. Nga kung may Holy Spirit galing mga kabyanan, may arang mga baskog na hangin o kung may nagahuyok na hangin. Managla kong kisagalan yung mga gasugid, wala nga kalalit ng gabalik ng mga patay ng kabyanan. Kabatyag sila na malamig na hangin, tapos ginahuyok ang kandila. Ang Espiritu, amo na ang ilang kapag laragway sa Holy Spirit na may arang na hangin. Amo gid man na sa Biblia, nga kung arang bala ng Espiritu, may hangin na nagahuyok o may nagahabunos sa hangin dito sa panahon sa Pentecost. Kag ina na hangin nagasimbolo sa wind of war o may gahom. Amo ina. Kaya mo ina mga kabyanan, kung ito mabaptisuhan, ang makita sa tao sa imo, pinagpagpo ng imo kabuhi, ang ila makita sa imo, ang imo nga mga binuhatan, maayon na ina sa kuna. Hindi nila makita ang Espiritu na kung ano may arangan, kundi ano ang imo na mga reaksyon, ano na ang imo mga batasan. Kung sa una, marites ikaw. Hindi ko unang bakon ka na kay Jesus Christ, kung nagtuo ka na declare mo na publicly ang imo pagtuo kay Jesus Christ, hindi ka na marites mo. Kung sa una, mapintas ikaw, kung mabato mo na si Jesus Christ, may pagtuo ka na, no? Hindi ka na subong mapintas. Kung sa una, naganila putik ka mo sa tander, o sa dalugdog, o nagkapangilak ang iyong mga bakba. Kung mabato mo na si Jesus Christ, madulat na. Na, amo ini ang ginasimbolo ng hangin.
nga nagag-compare, nagagahong na sa imo. Nagagahong na sa imo ginaiya, nagagahong na sa imo nga tag-ipusoon. No? Makita na nila kung sabihin gabuyog ang hangin. Na, makita na nila ang imo binatasan, laki na dito sa dalan ni imo makantuan sa muna, sa unang kapalipo, ang imo dalan, ang hangin niya dakot alak na sa nagbatol ka na pag-decree, nag-declare ka na, kag bautisuhan ka na sa Espiritu, ang imo dalan, subong daritso na. Wala ka na naliko na. Amo ini nga ginasipin gamit ni Jesus Christ ang hangin niya term. Ginlink niya dito sa baptism. Kaya kung ikaw na mabautisuhan, ang imo nga mga ginahimo, ma-identify na kung sa ano bang imo ginahimo. Di, amo ina ang gaya simbolo na mabagaan lang sa tao nga nagbago ka na, tungod ang imo nga ginahimo, laki na sa una. Na, amo ina ang baptism, nga ginasimbolohan na rin. Nga amo ini ang ginasimbolo sa hangin, nga hindi natin makita ang espiritu nga sa Ginoo nga ari na sa aton. Ang makita na lang sa tao sa aton, ang aton mga maayo mga binuhatan. Kung sa una, tunto ka, subong sutil ka sa una, subong mabuot ka. No? Kung sa una mo yung imong ginahimo, no? Malaking itaw na tao, subong maayo ka na. Tungod sa inyong Holy Spirit, nga ari na sa aton, subong kung kita nag-declare kang nagbatong kay Jesus Christ. Nakuha niya ang aton nga punto diri sa hangin, nga ang hangin espiritu do ginasimbolohan natin sa espiritu nga wala kita kabalo kundi gahalin ang bala ng espiritu do wala makita kabalo nga kundi kita makadto kundi na makita na lang sa aton nga ari sa aton ang balaan ng espiritu tungod ang aton nga ginahimo maayo na hindi na malahin di ang hangin makita mo lang kundi pakadto ang hangin tutungod sa mga dahon nga nagahapay pero wala ka kabalo kundi hindi na nagaling. Amo man ang espiritu. Nga kung masundan kita sa balakang espiritu, once declare ka na, bagong tao na kita, born again na kita, tuwod na tuspaw na kita sa tubig, no? Ang atong ginahimo, hindi na para sa kuna na atong ginahimo, lain na siya. So, amo ang meaning sa verse 8 na Pandrey mga kabyan. There is a verse 9. Galing na kamangkot si Nicodemus, di paano wala ang paghimo sini, nagsapat si Jesus. Bantog ka na manunudlo sa Israel, pero wala kang kabalo sini. Miskan pa sila sa muna. De Nicodemus, de Jose, Arimatea, wala di sila kabalo kung ano ang meaning sa baptism. Kung ano ang effects ng baptism sa tao. Kung ano ang connection sa baptism dito sa inyong pagtuo, wala kisaya pa. Ang baptism, amo ini ang result. Ang una nga binuhatan nga sa imong nga pagtuo na sa pagkamatuod, ang sa first level, sa pagkamatuod, ginasugin ko sa imo na ang mga butang na mga nahibaluan, pag nakita, amo ang among nga ginasugid sa ginasugid. Kung galing hindi ka mo magpati sa amon, ginasugid karon. Kung wala galing ka mo magpati sa akon, ginasugid. Kung hindi lang ka mo magpati sa akon, ginasugid sa inyo, parte sa mga butang diri sa kalibutan, mas hindi na kamo magpati sa akon kung ginasugiran ko kamo parte sa mga butang diri sa langit. Ang ginasugid ni Jesus Christ, kamaturan. Kung hindi ka mo magpati, sining ginasugid ni Jesus Christ, hindi naging ka mo magpati sa iya. Muna ka kinahanglan kung bago kita magpabaptize, kinahanglan tuuhan at patihan at inipulong sa Diyos. Ang pulong sa Biblia, patihan at before kita mag-declare sa baptism, kaya pala ako may nagpabaptize, sabi ng mga kabyanan, nga napabaptize na sila, tungod na convince sila ng ilan, yan, napabaptize na. Pero sa totoo lang, wala sila yung kakamot sa pulong sa Diyos. Ang balgan ni Kristo, balik kung hindi ka mo magpati sa akong ginasugid sa parte sa mga butang sa kalibutan kag hindi ka mo magpati sa akong, hindi ka mo magpati sa akong ginasugid dito sa langit. Muna nga minahanglan,
bago kita magpabaptize, kinahanglan tukuhan natin, patihan natin ini nga pulong. Hindi lang mapabaptize kita tungkol ang aton nga mga pakiisa na pabaptize to. No? Ang akong friend ang close friend to, nagpabaptize ko. No? O kung ang akong iloy kagamay, mapabaptize mo, o kung ko sa ila. Na, hindi iya amo ang matuod na pagtuo or baptism. Ang matuod ng baptism na mali Jesus Christ, pinalampatihan nyo kung amo lang among ginasubig sa inyo. Pag wala bisan sino nga makasala, ang makasaka sa langit, kundi ako lang. Ganyan anak sa tao, kay dito man ako naghalin sa langit. Gina-explain ni Jesus Christ kay Nicodemus, ginapoint naman ni Jesus Christ kay Nicodemus, nga ining Kristo nga nag-iimong kaistorya, amo na ni ang Diyos, amo na ni ang Isaya, kasi hindi pa sa magpati ng Isaya, si Jesus Christ, kasi masalina sa propeta lang. Kaya pala mo, sa time ni Juan, sa nagawali si Juan Bautista, no? Sa nagawali siya dito sa time ni Jesus Christ, bago mabaptize, kaya pala mo sa nagawali si Juan Bautista, si Kristo, dako na, adult na si Jesus Christ. Para mo baptize ni Jesus Christ, 27 ang edad. Before sa 27 ang edad ni Jesus Christ, nagpapawali na si Juan Bautista na hanungod kay Jesus Christ. Kaya ang inapagkabaloya, si Juan Bautista, kamo ang Kristo, o kaya si Elias niya, o propeta. Amo natin, ginambal nila ni Juan, ni John, hambal niya, hindi ako yan, amo ini. Hambal niya gamit sa dua ka disciples na nagupod kay Jesus Christ. Hambal niya ining tao nga nagkabi sa kubang ka, amo ini ang Kristo. Hindi ako. Hambal niya, sunod ka mo sa iya. Ibalik wala nyo na niya ako, siya yan inyong taga-ipot siya. Kaya pala mo sa panahon mga kapiyanan, sa panahon na nagwali si Juan Bautista, siya ang tinatagaan ng cognition sa mga tao. Siya ang tinatagaan sa punto, siya ang ginarespeto sa tao mga kapiyanan, si Juan Bautista. Ang bali Juan Bautista, hindi ako yan ang Kristo. Ang Kristo, ang hindi nag-agit sa ato. Anak ni Mose, na nagkalasarit. Amo na siya ang Kristo na bali ni Juan Bautista. Muna kayo mga kabiyanan, no? Na ang bali Jesus Christ ni Nicodemus, para nga magpagpun pagin ang iya pagtuo, nga si Kristo hindi lang niya propeta, ang bali Kristo rin, no? Ang bali sa verse 13, mga kabiyanan, ang bali Jesus Christ, kag wala bisang sino nga nakasala, anak makasaka sa langit, kundi ako lang din na anak sa tao, kay dito man ako naghalin sa langit. Na dito naman ipamatudan ni Jesus Christ mga kabyanan, nga si Kristo, dito na niya halin sa langit, nga siya mismo Diyos, na wala niya rin sa word for word, nga Diyos siya, pero dito siya kung halin sa langit. Kaya, before siya, yes, Abyan? Go ahead, Abyan. Hello? Go ahead. Oh, go ahead. Yes. Oh, go ahead. Go ahead. Palapit sa inyo, palapit sa cellphone niyo para mag-pausogin yung ating content. Oh, go ahead. Padayon.
ang atong kaugalingon. Go ahead, Abian, kadayon. Abian? Okay, nagkakadula-dula sila mga kabiyanan. No? Dayon lang, Rodriguez. Padayon, Abian, kadayon. Okay, so mga kabiyanan, pasensya na kung kayo nagkadula-dula ang signal. Okay, so padayonon, ano yun natin habang nagahulat kita sa iya mga kabiyanan. Okay, so dirigi pa matudan mga kabiyanan, no? Kung araw na siya, Bernex, liwat lang. Padayon na kung dayon. Rodriguez, sabihin na lang. Patay na kang Rodriguez. Wala ang sana po. Siguro, bindera. Kasi nang ikaw na nag-already doon. Padayon mga kabiyan. Ayun. Ito lang na. Sige, tumayaan kasi mo kaya sa akin tanan-tanan niya pagpalmati. Ako nang gano'n. Ang sumurugan siya sa aking naranaan. Sa kunin ako yung pagtoo sa kung mag-week din sa kay Jesus. Wala yun siya sa makakapagpag. Dahil niya lang nakapan. Ang pagpanilang daw sa wala yung mag-yan. Na maganda hindi matawad, madala matawad ang minsan sa mga bautito kung hindi mo pagtunaan yun. Pakalangan din lang, gusto nyo lang mapalakay lang, pamilay ka lang, gali. Kung may kwan gali, nga. Kung may tribal looking sang mga tauran, hindi niya, hindi ka basta-basta madala sa mga production kung dapat na sa imo kabuhi. May ara, hindi mo pagbago sa imo. Kaya kung hapaw lang ito, hindi mo pagtuon, agi-agi lang, kailangan ka mula nilang kapag pintilan, pero pag may sila kasan, malula ka na sa church. Ang ginawa yung tulong kalabanan niya, hindi kami nagapa backside ng mga katauhan. Hello? Yes, go ahead. At na-independent ng ko, ipahangpong sila na ang ini niya, natatanggap sila ng sos, kaamal ng sulit ng tumaw, na upugin namin ko sa buhay, na upog sa mga atang may ginoo. Kung iban ko, nagkakabaran sila na nanak nila sa ilang kapakan, sa ilang mga pamilya, wala sila sila ng paibit. Pero kung ikaw yun ang batang digil ko, dito ko ang sa ginoo niya, may sincero, kaya saan ka na matabo, hindi ba mo ba mamaturan na inyong ganaan, sana di pa mga na tentasyon ang nahinot ng ibang sa inyo nga para madala ka lang sa pagbigat yung pagto, hindi mo na pa sa pagbigat, bayaan kahit kami din na sa inyo. Ikabuhin ito bigla ang upak yung sila, makagaling dala nila ang kamataoran. At muna na ito ya. Okay, Abianex, padayon. Abianex. Sige, padayon ito. Sabi mo na autot niya. So, ako na lang matugap, si John the Baptist, nag-rotiso sa tubig, kung si Jesus Christ, nag-rotiso ang Baraan Espiritu. Ang Baraan Espiritu, kung nag-rotisoan kita sa tubig, naging kabahin kita sa panimalay ng Ginoo. Kung kabahin kita sa panimalay ng Ginoo, mga usod, amo ini ang nagabat ko sa aton kaugalingon, ang dalaan ng Espiritu among nagasikot sa aton kabuhi, na ang aton kabuhi, pagpuho naton, isikway na naton ang hindi maayo ng mga buluhaton. Amo ini ang ginambal ni Timiso sa Nicodemus, na kinahanglan matao ka sa tubig, kag sa Espiritu, na amo ini bayaan pa na ang daan na kabuhi, magkabuhi kita, ukod ni Kristo, at tungod amo ini, ang kinabautismo ng dalaan ng Espiritu, nga kita dapat mangimbag una. Magtawa kita uli
nga espirituhanon, isikway na naton ang kinalibutan ng pagkabuhi kag magtunod sa Ginoo. Kag amo ini ang gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, na kinahanglan na tao kita uli sa Espiritu. So amo na Kuya Toto ang akong madugang sa salamat. Sino rin siya Rex na ito, hindi ko ka-recognize ang mga process. Sino yan ini? Yeah. May tungkol na ka, Elder. Pastor, dara ko ka. Oo, good for you, kagano mo. Iyan, iyan dyan ang magpitawa na. Oh, pero naman yan ko. Okay. Radyo? Oo. Para ko siya. Hello, ang anak na kaya. Ay, may lugang pa ka muna. Okay, so padayon kita mga kabyanan. Okay, mapadayon kita. No? Okay? Okay, so padayon kita mga kabyanan. So, amoy lang, malawig piili ko na itong naman, itong pakiling itong aning istorya sa kabuhi nito Nicodemos. So, the reading the right in Jesus Christ kung paano ang isang katao mamagpuo. No? Mahatag na lang kita sa konklusyon na itong mga kabyanan. Okay, wala na kita po ng kapiparang sa itong panibahon. Mag-preparar kita sa atong palimbaho, so wala na kita tayo mga kabyanan. Ang ato na lang i-conclusion mga kabyanan, nga ang pagtuo kinahanglan may buhat. So ang una nga buhat mga kabyanan, amo ini ang pinasilin aton nga i-declare mo publicly ang imo pagtuo. So amo na ini, mag-pabord again kaliwa o mapabautiso kaliwa. Hindi niya board again nga magsulod ka sa isa ka grupo nga maboard again ka maluwas na. Kaya pala mo na ang ispo nga nagagamit sa term nga board again, no? Pero hindi man wala man sila tubas sa subo sa Ginoo, so wala bunga nga pagtutugi hapon. Ang ato nilang ginagamit din nga term nga board again, ang pagbautiso ang paglalubong sa imo sa tubig, no? Sa Espiritu, mga kabyanan. So, okay, may may conclusion ka mo na before kita mga kabyanan pagkat ako? Conclusion? Palito ka lang po. Ano kuya? Base may conclusion ka mo dira? May conclusion ka mo? Okay, so okay? Tapos bisuhan kita sa church. Kinakanan ko, hindi ka lang atong yung ito na ginobisuhan naman kita sa kalahan ng Espiritu. Kung kamo ini, ang ating nyara ang Espiritu, kinakalan natin himuon ang buhaton, yung kinakalan sa aton, yung kinakalan natin ang aton na paguli sila sa Ginoo. Ngayon wala nang iban na kung wala alat yan pa, na kung gusto natin ma-upload, ang pagpulit mo ang kanyang puso. Sa akin, ito rin ang mga nagtuo siya, nag-convert siya. Ito man, pag-sa-akin sa iya na isa ka ehemplo na namangkot pagkain sa Rebino ng Isos, na kung paano matawo uli, ito,
amo ini ang isa ka rason nga nagasunod kita sa Ginoo kung nadalaan na naton kung paano kita matawo uli. Kinahanglan naton nga magpasakop sa panimalay, magpasakop sa buluhaton sa Ginoo. Itong yan natin ang tanan naton nga ihigalo, ikasarap, kagkaadam, ini ang balaan ng Espiritu nga kunyari na sa aton, ang pag-o sa aton sa buhi, nga makita man sa aton, kan natin nga kaukuran, nga nagkabago na ang aton sa buhi, kag wala na kita nagkakabuhi sa sining kalikutanon, magansal, kag bagamo nga kinabuhi, ang makita sa aton, amo si Kristo. So, ito, ibalik sa inyo. Salamat. Okay, so mga kabyanan, no? Mo ini, no? Magtakop na kita sa aton nga pagdon. Daw tama na gid kalabig ini mga kabyanan. Okay, so mga kabyanan, kay balo ako, no? Nga madamo man Nicodemos. Subong sa aton palibot sa lain-lain nga mga pagtuluhan, no? Madamo Nicodemos mga kabyanan, no? Sa ibang nga mga sekta o sa ibang nga mga pagtuo o sa ibang nga reliyon, madamo dira sa gihapon nga Nicodemos nga naga-silent, wala silent believer nga ang Sabado amo ining matuod nga panimbahon. No, nakaibalot kita nga kabyanan nga may mga Nicodemos sa gihapon sa ibang nga mga iglesia, sa ibang nga mga pagtuo o sa ibang nga reliyon. May Nicodemos dito nga nagapati sila nga ang Sabado amo ni ang matuod nga panimbahon. Gani padayon lang mga kabyanan. Kung gusto nyo gid, no, kay bala mo nahadlokan si Nicodemos pag si Jose sa Mamaratiya magpabalo mga kabyanan nga na-convert sila ni Jesus Christ o tumuluo sila. Kaya ilang grupo mga kabyanan naghihingabot ini kay Jesus Christ. Tingkaron nagakuan ini sila, no? Nagalikaw ini sila nga hinabuton man. Ay madamo man sa atong subong nga mga biyan nato nga ara sa iban nga mga pagtuluhan nga nahuya sila o nahadlok na tamayong sa ilang kapdanan sa ilang simbahan nga maggatuman sila sa kasubuan sa Ginoo nga ang Sabado amo iniya ang inupahuway sa mga katawhan sa Dios. Ti sa gihapon pangamuyo na, no? Ipangamuyo ka lang sila kag kamo mismo magpangamuyo nga tagaan kamo sa pusog sa balaan ng Espiritu nga magbiya sa panimbahon nga wala sa tama nga panimbahon. Magsunod kamo sa mga katawhan sa Dios nga amo ini nagtuman sang kasubuan sang Dios kag may pamatuod kay Kristo. Revelation chapter 14 verse 12, no? Ining mga tagal dali basahon kanay mga kabyanan, no? Agud to nga mapa nato mga kabyanan. Mailaragway naton kung sino gini mga matuod nga mga katawhan sa Ginoo. Sino ini mga katawhan sa Ginoo nga gina-recognize sa Ginoo mga kabyanan? Tema aton ini nga pagbabasahon dali sa Revelation chapter okay, dali lang gid mga kabyanan, no? Okay, Revelation chapter 14. Amo ini mga kabyanan, no? Ambal diri gani kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iya mga subo kag nagatuo kay Kristo Jesus, kinahanglan mangin mainang tusom kamo. Antosan nyo ang pagtamay sa mga tao nga nagatamay sa inyo kay naghalid kamo sa mga katawhan, magaupod kamo sa mga katawhan nga nagatuman sa kasubuan sa Dios kag nagapagmatuod kay Kristo. So amo ini mga kabyanan, mangayo kamo sa kusog sa balaang Espiritu nga tagaan kamo kusog sa pagbaton sa matuod nga bautismo mga kabyanan. Okay, so magatakop kita sa atong nga pagtuon sa sining aga, no? Pangabayon naton ang atong mga kabyanan, no? Sa paghatag sa pangamuyo, no? Paghalad sa pangamuyo sa pagtakop sa aton nga pagtuon sa sining aga. Kabayang Dios magpakamayo sa aton mga abyan. Basi may gusto nga magpangamuyo sa inyo? Go ahead, abyan, pangamuyo.
May kanamon amay, kasi aldaw ito pahuway. Hello. Ikaw ang among dalangpan. Ikaw ang among Diyos na malanabang. Salamat amay sa mga pulong na among nabatian, kabay nga ini magasulod kag magatanong, magatubo sa amon tagsa katilipusoon ug panguna-una. Ginoong Diyos, wala kami sarang madangpan, ikaw gid lamang. Salamat man sa mga nagkapamati, kabay nga ini makahatag sa igasin inspirasyon kag pagdugang sa ilang pagtuo na ini nga mga pulong hindi lamang makabulig sa ila kundi makahatag ng espirituhanon nga kabuhi sa palaaboton kay sa katapusang ng panahon nga may paglaom dali kami nga si Kristo magabalik at magapahayag sining mga galong sa langit na kung sa diin siya magakuha ng iya mga pinalangga pagpinili ng mga katawhan. Subong man kami amay, nagapaabot man sa imubugtong anak sa iya mahimayaon ng pag-abot, kakabay kami mapasapok man sa paghari ng Ginoo. Sa tinasay amay, kung sining adlaw ng magpahuway, salamat sa imo, na imo kami ginasipon, subungan sa amon ng mga kauturan, nga nagpatulong sa tagsa-tagsa sa mga iglesia, nagay kami Ginoo ng safety, ikaayong lawas, malayo kami sa mga aksidente, balatian, problema, Ginoo. Nagatugan naman sa imo ang among mga sinawad o nanay. Nagatuba kami sa mga balatian, mga kasakis, kasubuo sa sining kalimutan. Amon ini Ginoo, ginasugan sa imo. Patawara di sa minsan amon mo na sa una at sa pulong kag sa buhat. Dili amon ginalauman. Ginatugyan sa ngalan at mupugtong anak na amon nanluluwas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Gil Apiano. So, mayong agagit sa inyo tanan, mga kabiyanan. God bless sa aton yung mga tagtalamati. Kalagatan ako sa aton yung programa, mga kabiyanan.